Good morning po. Handa na po ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Sa nakalipas na Sunday, tinalakay po natin yung topic financial goal. Sa ngayong, as what I have promised no nakalipas na Sunday, we are going to tackle the topic how to use our money. Ayan. There are different ways by which we can use our money. Subalit, before we discuss, nais ko munang dalhin kayo sa salita ng Diyos na atin pong babasahin from the book of 1 Timothy, chapter 6, verses 3 to 10. 9 lang yan. If anyone teaches false doctrines and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching, he is conceited and understands nothing. He has an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions, and constant friction between men of corrupt mind, who have robbed of the truth and who think that godliness is a means to financial gain. But godliness with contentment is great gain. For we who brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. People who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. At ang last verse dyan ay, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Makikita natin na ang Bible ay nagtuturo sa bawat isa sa atin tungkol sa kayamanan, kung paano ito makamtan, subalit mayroon siyang babala. Ang babala ay hindi po hadlang, kundi isang paalala at nagtuturo sa atin kung ano ang tamang pamumuhay, kung paano i-regulate. Pero balikan po natin dito ang naunang verse, sa naunang page. Makikita po natin na may mga tao na mali ang kanilang haka patungkol sa salapi. Patungkol sa aral ng Panginoon, patungkol sa mga bagay na ito. Kaya there are times may mga tao na para bang they have fear na magkaroon ng maraming yaman. Kaya, sabi nga ni Ed Lapis, may mga tao na parang nagsasabing, delikado naman daw kapag ang isang tao ay naging mayaman sapagkat hindi naman nakakabuti, pero panay daw ang hanap ng pera. It is really good na magkaroon tayo ng sound teaching coming from the scripture patungkol sa salapi. Sapagkat there are times, may mga taong mapapakinggan natin na kapag nagbigay ng exhortation about money, and if you are holding a lot of money, you feel guilty. O di kaya, masama ang loob mo, bakit parang akong pinapatamaan? O, yung parang ganon. Now, ang isa sa naging problema ng ibang mga tao is this, because they do not know the teaching of the Lord patungkol sa salapi. Sabi dito, makikita natin dyan sa naka-yellow na letters. These people are robbed, walang alam tungkol sa katotohanan because they think that godliness, akala nila ang pagiging maka-Diyos ay paraan para kumita. Pero ang Bible ay nagtuturo kung paano tayo umasenso. Subalit, ang pagpunta ng simbahan ay hindi paraan para ang tao ay umasenso. Dapat maging malinaw to. Second, ang paglayo sa kasalanan ay hindi po paraan para ang tao ay umangat sa buhay, pero maaari pong makatulong. Sapagkat kapag ang isang tao ay nagumon sa masamang bisyo, pag lagi siyang gumagastos on regular basis para sa kanyang pambili ng alak at pambili ng sigarilyo, instead na ito ay kanyang gastusin pambili ng alak at pambili ng sigarilyo, ito ay kanyang ipunin on regular basis. After 10 years, makikita niya yung budget na yon para sa alak at para sa sigarilyo, makikita niya na ito pala ay malaking pera.
That's why maraming mga tao, kapag pinag-usapan ang kahirapan, sabi nila, ang hirap-hirap ng buhay namin. Bakit naman naging mahirap? Sinusunog mo nga lang ang pera eh. Di po ba? Ang daming mga taong makikita natin na nagsasabing, ang hirap ng kanilang buhay, pero tingnan natin sa kanilang lifestyle, sinusunog na nila ang pera. Bibili ng sigarilyo, maya-maya hitit ng hitit. Di ba pera yon? Di ko lang alam magkano ngayon per stick ang sigarilyo. At maalala natin noong nakalipas na week, may passage in the book of Proverbs, ang taong mahilig sa alak, kailanman ay hindi aasenso. Bible ang nagsasabi niyan. Sa palagay ko, hindi talaga nagsisinungaling ang Bible. Hindi talaga nagsisinungaling ang Bible. Kaya, kung titingnan natin, sinabi dito ni Apostle Paul kay Timothy na may mga tao na ang akala nila kapag sila ay nagsimulang maging maka-Diyos, ito ay nagiging means for financial gain. Gusto ko lang pong linawin. The moment ng isang tao tumalikod sa kasalanan, he is qualifying himself para magiging vessel of God's blessing. Malinaw po ba? Because once a person nagrepent sa kanyang mga kasalanan, pag naging malinis siyang sisidlan ng favor ng Panginoon, tinitingnan siya ng Diyos with favor. Another thing na makikita natin sa passage na ito, nagbigay po dito ng warning dito si Apostle Paul, na ang verse 9 sabi dito, yung mga tao na gustong yumaman ay nahuhulog sa tukso. At marami mga traps sa buhay na siyang naging cause ng distraction sa kanilang buhay. Kapag hindi nila alam, kapag hindi sila naglalagay ng boundary. Alam niyo kung minsan kasi may mga tao kapag nagkaroon ng pera o maraming pera, they feel so powerful. Kaya ang feelings nila, kaya na nilang gawin o pwede nilang gawin ang lahat ng gusto nila sapagkat may pera sila. Kaya sinabi dito ni Apostle Paul na may mga tao na nahulog sa harmful and foolish desires na nagiging cause of ruin and destruction. At ito yung conclusion ni Apostle Paul sa verse 10. For the love of money is the root of all kinds of evil. Money is not the problem. It is the love of money. Walang problema sa pera. It is the love of money that causes problem. Another thing na gusto kong bigyan natin ng pansin, sinabi dito ni Apostle Paul, that contentment, godliness with contentment is a great gain. Sinabi ito ni Apostle Paul, godliness with contentment is a great gain. Magkaroon lang po tayo ng kaunting, yan ay nasa verse 6, dun sa pinakataas, yung godliness with contentment is a great gain. Pero magkaroon tayo ng kaunting comparison, kaya magandang magkaroon tayo ng pag-aaral. Hindi ko na ilagay dyan, pasensya na Jay, wala dyan. Philippians 4:11-12. Sabi ni Apostle Paul, sabi niya sa taga-Pilipos, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. Sabi ni Apostle Paul, alam ko kung ano ang buhay o naranasan niya na maging masagana at naranasan niya yung walang-wala. Pero sa lahat ng ito, natutunan ko ang maging kontento. Sabi niya dito sa verse 12, I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Kaya uulitin ko, it is not about abundance or scarcity ng finances. It is about the condition of our soul. It is the condition of our life. So ngayon na tayo magsisimula sa atin pong tinatalakay. Merong akong isang nabasa, statement ng isang successful person. Siya ay naging successful at pagkatapos nagkaroon ng maling desisyon, bumulusok ang kanyang financial condition. Naghirap siya. Naging homeless. Then later, nagsimula ulit siya and then umasinso ulit. Sabi niya,
I have been poor and I have been rich. Rich is better. Ito yung kanyang statement. Naging mahirap siya, naging mayaman, pero sabi niya, ang yaman mas maigi. Paano ba natin gagamitin yung ating pera? Kapag tiningnan natin yung point of view, doon na tayo sa next page, sa baba pa ng how to use money. Sige. How does the world use money? Ito. Ang ginagawa ng mundo, kapag ka mayroon silang mga pagkakataon para yumaman o magkaroon ng maraming kayamanan, they hoard it. They do everything para ito'y makontrol. Sapagkat pag dumating yung pagkakataon, ito'y kanilang makontrol, pwede silang makapag-dictate ng situation. Pangalawa, ang iba, kapag nagkaroon na ng maraming yaman, they indulge in a luxurious lifestyle. Kaya kung minsan, may parang mga nakakatawang mga bagay eh. Sample, magkano nga ba pag binili natin yun pong kape, yung barako? Pwede ka nang bumili niyan per kilo eh. You go to Starbucks, a cup of coffee, magkano ba Ate Joy? 150, 160? Siya yung tinatanong ko sa presyo, itong lagi sa Starbucks eh. I think 160. A cup of coffee? Something like that. Pag gumawa ka ng sarili mong kape sa bahay, murang-mura. You go to Starbucks, ang mahal. Pagdating sa pagbili ng sasakyan, I tried kasi napakinggan itong sinasabi nitong mga super rich na mga tao. Sabi ng isa sa mga mayayaman, yung author ng libro, Rich Dad, Poor Dad, Poor Dad, Rich Dad. Ang ano niya ay, sabi niya, hindi ako nagdadrive ng Toyota. Sabi niya, hindi rin ako nagdadrive ng Honda. Ang dinadrive ko, BMW. Ay ilang tupi ang presyo compared ng Toyota when compared to BMW cars. Ang mahal-mahal. Kaya lang, yun kasi ang trademark na sila yung mga mayayaman. In our locality, wala pa tayong nakitang naka-BMW. Pero meron naman tayong nakikita naka-Subaru. Meron nakita nitong nakalipas na summer na mayroon naka-sports car na umiikot. Sabi ko, wala namang kwenta ang sports car dito sa probinsya. Makakapatakbo ka ba dito ng 150 kilometers per hour? Hindi naman. People who are rich indulge in a luxurious lifestyle. Magkano ba yung damit na binibili natin? Hindi po ba? Ang iba nga, nagsisettle sa tig 10 pesos sa ukay-ukay eh. But people who are rich, bumibili na mga ang isang damit, isang t-shirt, 10,000, meron pa nga 15,000 eh. Yung iba nga eh, 70,000 eh. Na para pag inisip mo maigi, bakit yan yung klaseng mga presyo? They just want to indulge in a luxurious lifestyle, mga kanilang mga pananamit, yung mga lugar na kanilang pupuntahan. Sample na lang. How much is a necklace na mayroong mga diamonds? Aray ko, makikita natin yung presyo, nakakatawa nga eh. Sample na lang din. Halimbawa, yung ano yung pinakamahal na relo? Rolex. Natawa ako na ang presyo ng Rolex, mayroong nag-isang parang, wow, 2 million dirham. Ilang milyong piso yun pag sa Pilipinas. Magkano bang 1 dirham ngayon? Nasa 40 yata. Isipin mo, times 2 million, I think that's 80 million pesos. Isang relo? Sounds funny. Pero para sa kanila, they feel something great kapag suot nila yon. Balik tayo. Luxurious lifestyle. Ang ginagawa ng iba, pangatlo, patungkol sa pera, they use money to manipulate people. And this is very true. Maraming pagkakataon, porke wala kang pera, porke wala tayong pera, sometimes na paglalaruan ka ang sitwasyon ng mga taong may pera. Masama lang ang loob mo, iiyak ka na lang, subalit may mga tao talaga na ganito ang ginagawa patungkol sa pera.
Yung iba, because they have money, ginagamit nila ito para alipinin ang mga tao. At panglima, this is dangerous. People who having a lot of money, ito ang kanilang pinagmamalaki at kanilang pinagkakatiwalaan ang kapangyarihan. Meron sila because of money. Pero ano nga ba ang biblical na paraan sa paggamit ng pera? Next page, please. Pag ating titingnan, ang Bible ay nagtuturo sa atin how to use our money. Number one, in the biblical context, ang Proverbs chapter 13 verse 22, kung ating babasahin, sabi ng Bible, a good man leaves an inheritance for his children's children. Huwag na muna nating pansinin yung pangalawang linya. Yung unang linya lang muna yung ating papansinin. Sabi niya, a good man leaves an inheritance for his children's children. Ang point na nilagay ko dyan is, a good man uses his money to build generational wealth. Sometimes, may mga tao, especially the youngsters, kapag ka nagkaroon ng pagkakataon na magkapera, ang iniisip ka agad ay bibili ng gadget, bibili ng magandang sapatos, bibili ng kung ano-ano na parang magmukha silang okay among their peers. Subalit, kapag ka pinag-usapan natin yung ibang tao na kahit wala silang maraming pera, but they know the purpose kung paano, ano ang direksyon ng kanilang buhay, every time na sila'y may mahawakang pera, maliit man o malaki, ang biblical na concept kung paano natin gagamitin ang ating salapi, nagtuturo ang Bible. Sabi dito, pag ating tininan, Proverbs 13:20, a good man leaves an inheritance to his children's children. Pansinin natin, ang apektado dyan ay 3 generation. The first generation is you, the good man. And the good man, ang iniisip niya ay kung ano ang kanyang ipapamana sa kanyang mga anak. Subalit ang Bible ay nagtuturo na hindi lang patungkol sa kanyang mga anak. Ang tinuturo ng Bible is up to the 3rd generation, itong na-mention. And probably, pwede more than 3 generations. Sabi ng ating awit kanina, up to 1,000 generations. The goodness of God. Subalit kapag ang isang tao ay nagpaplano kung paano niya gagamitin at mapalago ang kanyang salapi, tingnan natin ang passage na ito. It's very simple. A good man leaves an inheritance for his children's children, but the idea is there. Ang idea, paano ka makakapagpamana ng yaman up to the 3rd generation pag hindi ka nag-build ng generational wealth? Paano tayo makaka-build ng generational wealth kung hindi natin tinitingnan ang kinabukasan? Kung iniisip lang natin ay magsaya ngayon, well, bukas hindi ka na masaya. Subalit kapag ka ang ating buhay, especially sa larangan ng pananalapi, we are doing things intentionally, kahit magsimula ka sa zero, kahit magsimula ka na walang-wala, we can expect that after some time, after a decade, or after 2 decades, pwede mong masabing, ito yung aking goal na aking makakamtan. Opo. Ang naging problema ng marami, gusto lang magpakasaya ngayon, walang kaisipan tungkol sa kinabukasan. Mapapansin natin that there are 2 kinds of people na itinuturo ang Bible. Sabi dito, a good man. Ang isa ang sinasabi ditong good man, sa palagay ko, akin lang to sa pantaha ha. Sa palagay ko, a good man ay hindi nakafocus patungkol sa mga bagay na pwedeng magpasaya lang sa kanya. Kundi maging kagalakan niya na yung kanyang goal sa buhay ay kanyang maabot. At ako'y naniniwala, ang goal ng isang good man ay hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang mga descendants. Do you agree with me? Ito sabi ng Bible eh.
Ano kaya ang mga bagay na pwede nating masasabing generational wealth? Kung ang pag-uusapan po natin ay edukasyon, it is not a generational wealth. Sapagkat paglagpas mo sa mundo, hindi mo maipapamana ang title na yan. Pero yung mga bagay na pwede nating maituring na generational wealth, probably a technology with a copyright or a patent, pwede po siyang maging generational wealth. Kahit hindi siya pera, pwede siyang mapakinabangan up to the second or third generation. Sapagkat hindi siya pwedeng kopyahin. The moment na ito'y kinopya ng isang tao, eksakto, at ito'y nakapatent, delikado. Magkakaroon ito ng legal issue. Marami tayong makikitang mga tao na nag-build ng business empire like Coca-Cola. Tinitingnan ko kung ano ba ang naging part ng history ng Coca-Cola. Sabi ko nga, on the first month na ang Coca-Cola ay nag-operate, they were able to sell 25 bottles in 1 month. 1 month? Subalit, yung nag-found ng Coca-Cola ay meron talaga siyang foresight na darating ang oras. Itong product na ito ay mayroong mararating. Look, kung saan-saang panig na ng mundo dumating na lumaganap na siya kahit sa mga third world countries ang Coca-Cola products. Why? Because of the vision of the founder. I think itong lesson ito is very important. But I do not expect na ang lahat ay talagang magsasabing maabot natin yung tugatog. Pero kung magkaroon lang tayo ng simpleng pangarap para sa ating buhay na ating makamtan, kasi ang sinasabi ng iba, Pastor, paano? Ay walang-wala nga ako. Ito po, hindi po imposible ang mga bagay na ating makamtan kapag meron kang pangarap. Pangalawa, hindi po imposible kapag tayo ay nakasandal sa pag-ibig ng Diyos. Pangatlo, hindi po imposible kapag yung ating goal sa buhay ay ating tinatrabaho sa tulong ng Diyos. Kung titingnan lang natin siya bilang isang pangarap at iisipin lang natin araw-araw at gabi-gabi at pagkatapos wala tayong ginagawa para yun ay makamtan, wow! Wala nga talagang mararating. But we should understand na kapag tayo ay mayroong pangarap, titiyakin ko na bago natin makamtan yung ating pangarap, sabi nila, stress is real. Ang naroroon ay una, frustration. Hindi lang one-time, big-time frustration. Probably you will be frustrated once, you will be frustrated thrice, you will be frustrated 4 times, 5 times, or several times na makakaranas ka ng frustration. Struggle? Oo naman. But I firmly believe na kapag ka binigyan ka ng Diyos ng pangarap na nilagay niya sa iyong puso, yan ang pangarap ng Diyos para sa iyo. At dahil sa iyo na inspiration ng Panginoon para sa buhay mo, hindi yan ilalagay ng Diyos sa puso mo kung hindi ka niya tutulungan. At ang Bible ay nagtuturo sa bawat isa sa atin. Sabi ng Bible, a good man leaves an inheritance to his children's children. Why? Sapagkat mayroong covenant ang Diyos sa kanyang mga anak na the moment na tayo ay nag-serve sa Panginoon. Papansin natin, in the Old Testament, even in New Testament, the promise of abundance is there. Paano nga ba? Paano tayo makapag-build ng generational wealth? Well, kung pinag-uusapan po natin generational wealth, huwag mong susuluhin. Huwag mong susuluhin ang pangarap na yan up to the next generation. Pag-usapan nyo within the family. Talk to your wife, talk to your husband, talk to your children about the plan, about the vision. Nang sa ganon, sama-samang magtutulungan para maabot yung pangarap.
Kasi kung susuluhin mo yung vision, kung susuluhin mo yung pangarap na yan, ang bigat niyan. Another thing na sinabi dito, binanggit dito sa Proverbs chapter 30 verse 25, ang mga langgam. Sabi ni Solomon, ang mga langgam, ito ay uri ng mga nilalang na mga maliliit. Di naman sila mga malalakas. Pero pansinin natin ang kanilang ugali. Nag-iipon sila ng pagkain during summer. Sapagkat during rainy season, yan yung mga panahon na mga peligroso na ang buhay nila. That's why during summer, sila ay nag-iimbak ng pagkain. Kaya kung mapapansin natin kung minsan sa ating lagayan ng bigas, hindi naman matamis yung bigas, di po ba? Pero napapansin po natin, pumapasok yung mga langgam at pagkatapos maghahakot sila yung isang pirasong bigas. Minsan pinuputol nila o di kaya pinakamaliit, bibit-bitin ng isang langgam o di kaya pagtutulungan ng 3 langgam. If we are reflective sa mga bagay na ito, kung mga malalaking bagay lang ating napapansin, malalaking hayop lang, well, masasabi natin kasi malaking hayop siya eh. Pero pag nagkaroon tayo ng reflection dito sa maliit na mga hayop, pwede nating ilagay ang ating sarili sa kanilang kalagayan na masasabi natin na kahit sila mga maliliit na mga hayop, parang ako, very weak sa kasalukuyan, walang capacity, walang yaman, hindi mataas ang pinag-aralan, pero sa tulong ng Diyos, pwede ako magsimula ng ganyan, dahan-dahang mag-iipon para maabot ang pangarap. Another thing, number 2, kung ating papansinin itong Proverbs chapter 19 verse 17, sabi ng Bible, he who is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward him for what he has done. Kung sa Tagalog ito, ang tumutulong sa mahirap, nagpapautang sa Diyos. At siya ay gagantimpalaan ng Panginoon ayon sa kanyang ginawa. There are 2 kinds of poor. Merong professional na mga poor at saka totoong poor. Ba't nabanggit ko yung professional na mga poor? May mga tao na kanilang kinakarir yung pagiging mahirap at ang ginagawa na lang ay lagi na lang humingi ng tulong. Pero mayroon talagang mahirap na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. At ang sinasabi kong ito na mga mahihirap, walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, ay mga taong nagsusumikap sa kahit anong paraan para maitaguyod ang kanilang pamilya. Alam niyo po, maraming mga tao na mga hindi nakakaalis sa kanilang kalagayan bilang mahihirap dahil sa lagi lang nilang sinasabi, kasi mahirap kami. Oo nga naman. Pero pansinin natin, ang kahirapan bang yan na sinasabi natin na bakit ka naging mahirap ay naging kahirapan na nanatili na lang? Kasi kung napag-usapan natin yung generational wealth, may mga tao din naman na ang poverty ay generational poverty. Reason? Kasi nakita nila na ganun ang kanilang kalagayan, pero walang ginawa. Kasi nga, pastor, walang trabaho. Pero alam nyo, na-attract ako sa sinabi ni Miles Monroe. Sabi ni Miles Monroe, may mga tao daw na nagsasabi na walang trabaho. Pero ang totoo, kung walang nag-hire sa'yo para magkaroon ng trabaho, madali lang magkaroon ng trabaho. Simple lang, sabi niya, look around. Ano ba ang problema ng mga tao? Hindi naman pangunahing problema ng mga taong walang pera. Hindi pangunahing problema yan. Look around. Ano ba ang kulang sa community? Maghanap ka ng paraan kung ano yung kulang, madala mo. May mga tao na mga sasakyan, ang dumi-dumi. Di po ba? Wala kang trabaho. Wala kang income sa isang araw. Ang dami dyan, may mga maduming sasakyan. Apply ka, sabihin mo, sir, kita ko madumi yung sasakyan. Pwedeng ako maglinis na inyong sasakyan? Ilang saglit lang yan. Di bigla may pera ka.
hindi kanyan iti-thank you. For sure, susweldohan kanyan. Sa totoo lang, may mga tao na paikot-ikot lang dyan sa kalsada, hindi tinitingnan kung ano ang pangangailangan ng kanyang nadadaanan. Kaya sa buong isang araw, kung saan nakakarating, walang nagawang trabaho kasi ang pinupuntirya na lang doon, mag-a-apply ako sa kanya ng trabaho. Na ang katotohanan, may mga tao dyan na pagod, masyadong busy, hindi niya malinis ang kanilang sasakyan o di kaya ang kanilang paligid madumi, pwede ba ako, sir, maging tagalinis ng inyong bahay kahit ngayong araw lang? Kasi nakita ko, kalat ang paligid. Okay po ba? Di po ba? May mga tao na naging mahirap, dala ng katamaran, dala ng baon-baon lagi yung hiya, nahihiya kasi ako. Hindi ba mas nakakahiya na manatili kang mahirap? Di po ba? Di ba mas nakakahiya na lagi kang walang pera kaysa mahiya ka na mag-approach para magkaroon ng trabaho? O para magkaroon ng pagkakitaan? Ay, balik tayo. Dito tayo sa ano nga pala, pagtulong sa mahirap. Pasakaili lang po. Kung titingnan natin, ang Bible ay nagtuturo sa atin na ang pagtulong sa mahirap, nagpapautang sa Diyos. Sa mga sandali na mayroong pinadala ang Diyos sa ating bahay o sa ating buhay na isang mahirap, at humingi ng tulong, lalo na yung hindi mo kilala. Baka naman anghel ng Diyos yan. O baka naman, pinadala talaga siya ng Panginoon sa atin para i-reward tayo. Hindi po ako masyadong mag-elaborate dito. But we know the scripture, sabi ng Bible, ang tumutulong sa mahirap, nagpapautang sa Diyos. Oh, ibang usapan yun ha. Pwede kang magpautang sa iyong katabi. Pwede kang magpautang sa iyong kapitbahay. Pero sino ang pwedeng makapagpautang sa Diyos? Wala po. Subalit may paraan. Basta sa pagkakaalam ko at pagkakilala ko sa Diyos, kapag nagpautang ka sa Diyos, may interest. At matinding interest ng Diyos, compounded. Kung compounded ang interest ng Panginoon, I would say na ang pagtulong sa mahihirap ay isang opportunity, hindi po kabigatan. Number 3, kapag atin pong tiningnan, ito pong Exodus chapter 25 verses 1 to 9, ang Exodus chapter 35 verses 20 to 29. Hindi ko na nilagay dito, hindi na ako naglagay ng passage. Ito ay ang kwento patungkol sa sandali na ang Israel under the leadership of Moses, Prophet Moses. Sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa Israel na gagawa kayo ng tabernacle. And of course, alam natin kung ano meron sa tabernacle. Ang tabernacle ay yari sa, yung mga made of balat ng hayop. Yung kanilang tent, may portion na doon na yari sa balat ng hayop. At pagkatapos, yung mga articles na naroroon, mayroong made of silver, mayroong maraming made of gold. Imagine mo, yung Ark of the Covenant, malaki yon. Halos mga ganito kalaki sa ating table. It is made of acacia wood, at pagkatapos ito'y nababalot ng pure gold. Ay, ngayon ay makikita tayo ng gintaw. Oy, ang ganda-ganda ng iyong alahas. Ang liit-liit lang. Oh, alam mo, ang halaga nito, 10,000 ang bili ko dito sa hika. Di ba ganun sinasabi? Pero dun sa bansang Israel, ang sabi ng Panginoon sa kanila, gumawa kayo ng tabernacle. Gawa kayo ng Ark of the Covenant made of acacia wood, tapos ay babalutan ito ng ginto. Ark of the Covenant pa lang yan. How about the table of showbread? The table of showbread, it is also made of gold. How about the candlelights? Grabe, yung kandelaryo doon sa loob ng tabernacle. It is also made of gold. At marami pang mga fine articles doon sa loob ng tabernacle,
hindi lang po yari sa silver, kundi yari sa ginto. Saan galing yon? Ito ay ibinigay ng mga Israelita. Ang tanong, mayayaman ba ang mga Israelites? Ano bang naging trabaho nila nung sila nandun sa Egypt? Mga alipin lang naman. But God gave them the opportunity na sila ay magkaroon ng kaunting halaga, kaunting mga yaman. At yung yaman na yon, ginamit nila para maipagtayo ng altar ang atin pong Panginoon. Dumating yung sandali, in the book of Haggai chapter 1, nagkaroon ng pagkakataon na ang bansang Israel, especially in Jerusalem, yung templo doon sa Jerusalem, winasak ng kanilang kalaban. At nung sandaling yon, God stirred up Prophet Haggai. At sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Prophet Haggai, mag-isip-isip nga kayo, sabi ni Haggai, mag-isip-isip nga kayo mga kababayan. Sabi ng Panginoon, tingnan natin ang ating mga sarili. Nakatira kayo sa mga magagandang bahay, pero pinapabayaan niyo ang aking templo na hindi maayos. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, gumawa kayo ng paraan. You go to the mountains. Kumuha kayo ng mga timber at itayo ang aking tahanan upang ako ay mabigyan ng parangal. Nilagay ko dyan, number 3, use our money to construct God's project. Pero ang reason bakit tayo ay mag-contribute to construct God's project, ang purpose is to honor God. Number 4, makikita natin, ang nilagay ko dyan na caption, number 4 is, use our money for the needs of our family. Kapag binasa po natin, ito pong 1 Timothy chapter 5 verse 8, ang sabi ng Bible, ang sino man na hindi mag-provide para sa pangangailangan ng kanyang pamilya, sabi ng Bible, he has denied the faith. At mas masama pa kaysa hindi mananampalataya. Kaya ang passage na ito ay merong teaching na dalawa. 1, if you are a family man, it is really your responsibility to work hard para sa pangangailangan ng iyong pamilya. Pangalawa, if you are a family man, pag ikaw ay kumita, see to it na ang pangangailangan ng iyong pamilya ay naaabot. Kapag tiningnan natin itong 1 Timothy chapter 6, 17 to 19, sabi dito sa verse 17, command those who are rich in this world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Mapapansin natin na ang passage nito, sabi diyan sa nakadilaw, who richly provides us with everything for our enjoyment. Listen, if God gave us the opportunity na tayo ay managana, hindi ito nangangahulugan na magpe-praise the Lord lang tayo at ibibigay natin lahat para sa ministry. Ang tinuturo dito ng Bible, that if God gave us the abundance, sinasabi dito, ito binigay ng Diyos para ating ma-enjoy. At kung ito binigay sa atin ng Panginoon para ating ma-enjoy, there are 2 ways of enjoyment. One way of enjoying abundance ay mag-indulge sa makamundong mga gawain para ma-enjoy ang salapi. Pangalawa, to enjoy the wealth, meron ka together with your family na mayroong boundary. And the kind of enjoyment na sinasabi ng Bible dito is this, enjoying abundance na mayroong boundary at ito ay ayon sa pamantayan ng Panginoon. Kung ito man ay ating ini-enjoy, we have the intention to honor God. May mga tao kasi na kapag ka nagkaroon ng pera, nakalimutan. Dumadating na sa punto na walang taros na pagsasaya.
Instead na magsaya na mayroong pagpapasalamat sa Diyos, naging walang taros na pagsasaya. Kaya yung ipinagkatiwala ng Panginoon ay nagamit sa mga bagay na hindi nauukol. Diyan lang ang gusto kong bigyan ng emphasis, yung verse 17. That life, ang buhay na ito, pwede nating ma-enjoy for the glory of God. And number 5, gusto ko tong passage na ito na sinabi ni Jesus. Sa Luke chapter 16 verse 9, sabi ni Jesus, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Masyadong mahiwaga yung pagkasabi ni Jesus. Sabi niya, use worldly wealth. Sa King James Version, ang pagka-translate nito ay unrighteous wealth. Unrighteous wealth. May ibang translation ng Bible, ang pagka-translate nito ay hindi worldly wealth, unrighteous. Pag sinabing worldly wealth, it implies, maaring sabihin natin, cold cash, hard assets. Hindi ko masabi kung paano naging means para ito'y ating makamtan, but if we have that asset, if we have those wealth na sinasabi ng Bible, sabi ni Jesus, gamitin natin ito to gain friends for yourselves. Subalit ang mapapansin natin, hindi ordinaryong friendship ang tinutukoy dito. Kundi ang tinutukoy dito is a kind of friendship na mayroong eternal significance. Therefore, I firmly believe mayroong iba't ibang kapamaraanan kung ano ang sinasabi ditong using worldly wealth to gain friends for yourselves. Number 1, wala dyan sa notes. I would suggest, one way para ating magamit ang ating salapi to have friends for eternity, participate in missions giving. Kung hindi man tayo makago sa missions, kung hindi man tayo kayang maging missionary, at least we can participate in a missionary work by being partners in missions. Ang ating mga missionary, ang ating mga pioneering worker, yung ating mga preacher na pupunta sa ibang lugar, we can support them financially. Si Jesus mismo nagsabi nito. Second, participate in church projects. Number 3, pag mayroong dinala sa iyo ang Panginoon na nangangailangan, help them. At the same time, share God's love to them. Sapagkat pagdating ng oras, ang iyong ginawa ay ituturing ng tao na tinulungan mo, God's love in action through your life. God's love in action through your life. Hindi ko nilagay dyan sa notes. Isa sa paraan para natin gamitin ang yaman, yung salapi na binigay sa atin ng Diyos, let us recognize that God owns everything. Let us consider that we are just stewards. At dahil tayo katiwala lamang ng Panginoon, always remember that the Lord your God, sabi sa Deuteronomy 8:18, lagi nating tatandaan na ang Panginoon ang siya nagbigay sa atin ng kakayahan para makapag-produce ng yaman. Ito ay confirmation ng kanyang covenant na ipinangako niya sa ating mga ninuno. Kung ito ay confirmation lamang ng pangako ng Diyos, we should understand that we need to recognize na siya ang may-ari. Give what belongs to God. Reminder para sa lahat, poverty, ang kahirapan, is a test of faith. Pero pag pinagpala ka na ng Panginoon with abundance, it is also a test. Poverty, ang kahirapan, is a test of faith, and abundance is a test of character.
Sometimes may mga naririnig tayo na nagsasabing ang daming pagsubok ang kanyang nararanasan sapagkat malimit ang nire-recognize lang na pagsubok ay ang mga kahirapan. Pero sa katotohanan, ang kasaganaan ay isang pagsubok na hindi natin namamalayan. A very big question na gusto kong ibigay. What will you do if God will bless you with abundance beyond your expectation? Alam niyo po, kapag dumating yung pagkakataon na ang isang tao ay pinagpala ng Diyos, pag hindi siya prepared inwardly, babaguhin ka ng yaman. But if your life is always in tune with God, in bad times and in good times, dumating man ang yaman, dumating man ang kahirapan, yung ating relasyon sa Diyos, hindi nagbabago. Dumating man ang maraming salapi, alam mo ang iyong priority. Dumating man ang napakaraming kaibigan, dumating man ang napakaraming importanteng tao sa ating buhay, alam natin yung bagay na nauukol sa Diyos. That's why it is very important. When we pray for financial prosperity, the first thing na dapat nating ipanalangin is spiritual prosperity sa ating buhay. Because the moment na ang atin pong buhay ay nagkaroon ng spiritual prosperity, spiritual abundance, spiritual blessings, ito ay nagsisilbing vessel ng pagpapala ng Diyos. Kaya nga sinabi kanina binasa ko kanina in the book of Timothy, sabi ni Apostle Paul, maraming mga tao na nagnasa ng yaman na nasira ang buhay. Pero ang totoong reason, sapagkat wala sa tama ang kalagayan ng kanilang buhay. Sino sa inyo ang gustong pagpalain ng Diyos with financial abundance? May I see your hands? Of course, lahat tayo. Could you offer your life to God na ito ay maging vessel ng pagpapala ng Diyos? Of course, it's our desire. Ako personally, may mga tao na nagsasabing, pag pastor, walang pera. Pag naglilingkod sa Panginoon, wala silang pera. Meron naman, may barya. But you know, I firmly believe that one day, that financial abundance, makakamtan ninyo, makakamtan nating lahat, makakamtan ko rin yung nauukol para sa akin, ayon sa promise ng Diyos. That as we work out together for the abundance, na ating makamtan yung pinangako ng Panginoon, ito yung makakamtan natin. But first thing, let that life be offered to God without reservation. May I request everyone, let us just bow down our heads. Blessed be your holy and mighty name. Oh God, we come before your throne of grace. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Today, napakinggan namin, Panginoon, ang aral na yung mga salita. Napakinggan namin, Panginoon, kung ano po ang nais mo when you bless us with abundance. Oh God, ang aming hinihiling, nakikita namin sa aming sarili that sometimes we are so unstable. Ang dalangin namin, Panginoon, change us. Make us more like you. Make us more like Jesus. Give us the heart of a servant. Give us the heart after your own heart. Na hindi mga Panginoon na mga bagay ng mundong ito ang amin pong nanasain, kundi ang aming papakanasain, Panginoon, ay maparangalan ka in good times and in bad times.
na ang aming pakanasain, Panginoon, kayo ay maluwalhati in times of abundance, kung paano naluluwalhati ka, Panginoon, in times of poverty. Abutin niyo po ang buhay ng bawat isa. Abutin niyo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Sa lahat ng mga magulang, I pray, loving Father, iabot niyo po ang iyong mapagpalang kamay para sa bawat isa. Blessings be upon your people. Blessings be upon your people. Your goodness and mercy, Panginoon, ang siyang inyo pong ipagkaloob. Pagpalain niyo po ang pagpapagal ng bawat isa, but I pray, grant everyone inspired ideas. Grant everyone your goodness. Kayo po, Panginoon, ang siyang maparangalan. We honor you and we worship you this morning. In Jesus' mighty name. Amen and amen.